So hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online learning application. Pero bagong lahat mga ka-lifestyle, once again, if bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please consider subscribing and then pakihit na rin ang notification bell. Nang again, notify po kayo once again sa mga i-upload po nating videos, especially yung mga latest na talaga namang nangyayari about online learning application nowadays. So, let's proceed mga ka-lifestyle. So, yun na nga mga ka-lifestyle, naka-receive po tayo ng demand letter mula kay Digido, no? So, alam nyo naman, na meron akong Digido matagal na way back 2018 if I'm not mistaken, So, this time na-receive lang po natin to. Kasi nga, yun na nga, siguro lahat pinapadalhan na nila, no? Ng demand letter. So, kasi siguro naubusan na siguro sila ng kliyente kasi alam naman natin kahit anong online learning application, merong mga complaints po yan, So, let's talk about this, kung gaano ba ka-legit, gaano ba ka-totoo, gaano ba ka-delikado, or nakakatakot ba tong mga demand letter na nare-receive natin. So, tatapatin ko na po kayo mga ka-lifestyle. Itong demand letter po is hindi po ibig sabihin once na naka-receive po tayo ng demand letter, makukulong na po tayo. Yung demand letter po, nakasaad po doon yung mga interest penalty, yung kabuuang dapat nating bayaran, no? Sa takdang time na binigay po nila, no? So babasahin ko po yung ibang, hindi ko na po ibibigay lahat ng detalye, no? So, ito po yung demand letter na, ayan, demand letter na na-receive ko po mga ka-lifestyle, ayan, demand letter po yan, So, nakasaad po dito, actually, sobrang tagal na po to. Na-shock lang po talaga ako, bakit ngayon lang pinadala, no? Through, through LBC po, I mean, post office po pala din, direct po dito sa bahay namin, So, nakasaad po dito, ito, we have made repeated verbal and sent several written reminders regarding to that non-payment, of your monthly amortization. Up until now, said amortization remains unsettled. Once again, for your easy reference, details of your loan are quoted as follows. So dito naka-attach dito, nakalagay talaga dito yung contract number unang-una, and then principal amount, and then effective interest, conditional charges, monthly amortization, unpaid amortization. So umabot po siya, lahat po is 96,000. Sobrang laki po, no? Which is hindi ko po talaga kayang bayaran to ng kabuuan. So, alam ko, yung mga iniisip nyo, nasa isip nyo ngayon mga ka-lifestyle, kung babayaran ko pa ba to or hindi na, no? Tatapatin ko po kayo mga ka-lifestyle, para sa akin, kasi dati naka-receive tayo ng hindi magagandang treatment sa mga agent ng online learning application na to, So, that's why nakapag-decision talaga ako ng buo na hindi ko na babayaran to kasi kulang pa po talaga yung perang ibabayad ko sa mga ginawa nilang pamamaya sa akin. Imagine, pinost tayo sa buy and sell group, then ginawan tayo ng GC. So yun yung dahilan kung bakit hindi ko na talaga totally binayaran, binansin tong online learning application na to. Pero again, it's up to you mga ka-lifestyle, kung gagawin o susundin nyo yung ginawa ko, nasa sa inyo yan. Or one thing for sure, itong demand letter nito, hanggang dito lang to, hanggang dito lang to, kumbaga way na rin to nila, or part na rin, or strategy na rin to nila para matakot tayo, magpursige tayong manap ng pambabayad sa kanila, para kumita rin sila at the same time. So again, alam ko hindi lang ako yung mga nakaka-receive ng ganitong klaseng mga
Kasi even nga sa email, text, merong mga ganito, no? May mga fake, kumbaga ano lang to mga ka-lifestyle. Ang warning lang to, no? Warning lang to. So nakasaad dito na yun na nga, within that range of days na binigay nila, 5 days, dapat ma-settled na yung account natin. Pero ako, last week pa to dumating sa akin, ngayon ko lang na vlog. Then, lagpas na ng 5 days, so wala namang nangyari, no? So, yun lang mga ka-lifestyle, ano? Again, meron po silang daily interest once na nag-overdue na po tayo ng ilang days. Then, how, even nga kakajudyo mo lang, papatong na kaagad, papasok na agad yung mga daily interest nila, no? So, how much more pa yung mga ilang months nang nag-due, no? So, yun lang, share ko lang sa inyo para at least ma-aware din kayo kung paano nyo i-handle yung ganitong klaseng mga demand letter, no? So, mapa-home credit man yan or online reading application, wala po tayong dapat ikatakot, no? Hindi po ibig sabihin na naka-receive tayo ng demand letter, makukulong na tayo, pupunta na tayo dito ng NBI, police, or barangay officials. No, wala pong ganung mangyayari. So, yun lang mga ka-lifestyle. Share ko lang sa inyo. Peace.